ang ating key scripture for today. Sa Lucas po, chapter 4, verse 14 hanggang 21. Ito po yung kwento na after nung tinempt ng kalaban si Jesus Christ doon sa ilang. Ito na yung sumusunod na mga tagpo. And Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and news about him spread through all the surrounding district. And he began teaching in their synagogues and was praised by all. And he came to Nazareth, where he had been brought up, and as was his custom, he entered the synagogue on the Sabbath and stood up to read. And the book of the prophet Isaiah was handed to him, and he opened the book and found the place where it was written. And this is one of my favorite verses sa Bible. The Spirit of the Lord is upon me, because He anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovery of sight to the blind, to set free those who are oppressed, to proclaim the favorable year of the Lord. And he closed the book, gave it back to the attendant, and sat down. And the eyes of all in the synagogue were fixed on him. And he began to say to them, "Today, this scripture has been fulfilled in your hearing." Maraming salamat sa Lord. Maaari na po tayong umupo. Now, gagamitin po natin panandalian muli ang ating mga imahinasyon. Sagutin ninyo sa inyong mga sarili. Imagine, number 1. Pinatawad ng tindahan lahat ng utang mo. O, di ba? Ilang Lucky Me. Ilang sardinas din yun, di ba? Ilang maling. Ilang toyo sa kasuka. Ang haba ng credit line mo sa tindahan, biglang nasabi ni Aling Maming, "Huwag ka nang magbayad, libre na yan." Ang sarap siguro rin ng feeling. Siguro sabi mo, sana pala dinagdagan ko ng shock tong or what? No? Medyo mahal pa naman yun. No? Hindi lamang yun, imagine. Lalo na rito, yung mga may utang sa tindahan kay Sadik. No? Si Sadik lagi nagbabantay. Nag-exit na ba si Kuato or what? Nag-exit na ba? Bakit naman po ang haba ng listahan niya no? Tapos biglang sasabihin ni Sadik na magkita ko, nanginginig ka pa kasi wala kang pambayad Pinapatawad na kita, no? Pinatawad lahat ang utang natin sa tindahan. Hindi lamang yon, imagine. Pinatawad ng bangko lahat ng utang mo. Bakit ang maganda? O, diba? Bumili ka ng bike, inutang mo sa bangko, pinatawad ka. Sabi mo, sayang pala, sana pala Harley na lang yung binili ko. Patatawarin pala ako nito, hindi ko alam. Imagine the feeling. Ang sarap ng ganun, magbabayad ka sana. No? Yung ba isusubo mo na lang, ibinabayad mo sa bangko, yung dahil may utang ka. Biglang sasabihin, hindi na po. Quits na po tayo, quits. Bayad na po ang utang ninyo. Hindi lang yon. Number 3, imagine. Inilibre na lahat ng hinuhulugan mo. Pumunta ka na extra, pumunta ka ng Jarir, kumuha ka ng USB tig 50 reals. Biglang yung pala libre. No? Magbabayad ka sana through credit card. Kasi installment siya 0%. Yung kinuha mong 50 reals na USB. Yung pala, okay na, wag ka na magbayad, okay na. Lahat ng hinuhulugan mo, okay na, quits na. Ang sarap siguro ng feeling, Kasi I believe lahat tayo, maaaring marami dito, nasa listahan natin No, may utang sa tindahan, mayroong utang sa bangko, may utang sa Jarir, sa Extra, sa lahat, no? Sa Excite. Hindi lang 'yon, imagine ang isinanla mong lupa o kalabaw, ibinalik lang sa iyo without even paying for them. Pumunta ka sana kay Papa, no? Kay Papa's Pawn Shop. Magbabayad ka sana, biglang kita mo yung kalabaw mo naka-ready na doon sa likod. Ay, hindi po. Kunin nyo na lang, parang itinago na lang namin yung lupa ninyo at mga kalabaw. Huwag na po kayo magbayad. Imagine yung libre. Imagine yung malibre tayo sa lahat ng ating mga bayarin. Imagine kumuha ka ng bayad lupa, di ba? Hinuhulugan mo ngayon for 50 years sa bangko. Biglang sasabihin ng manager, quits na, huwag ka na magbayad, enjoyin mo na lang yan. Ang sarap na pakiramdam, Kumuha ka ng kotse, kukunin mo sana yung Cadillac Di ba? Cadillac kasi, yun talaga tinitibok ng puso ko. Pag napadaan yung Escalade kasi, yung puso ko tumitibok Kaya lang, Kia.
Kia yung 2-door or what? Yung 4-door sedan na lang. Kasi hindi mo alam, yung pala yung libre. Nung nasa na yung kotse, yung unang hulog, wag na po kayo maghulog, libre na po yan. No? Di ba ang sarap ng feeling ng gano'n, ano? Especially kung meron sa ating, hindi lang yon yung credit card. Kasi ang laging biktima dito, credit card eh. And of course, ultimately, tayo ang biktima ng credit card. Imagine biglang sulatan ka ng Visa, ng Mastercard, no? Sabihin nila, lahat ng utang mo, wag mo nang bayaran. This is the year of the favor of Citibank or what? Wag nang bayaran ng mga utang sa credit card. Now imagine a life without any debt. Imagine yung buhay na wala kang utang na binabayaran. Kung meron sa atin ditong someone na as in wala kang binabayarang utang, napakamapalad mo, kapatid. No? Yung iba naman, wala akong utang saan kayo makautang? Nagpaplanong bang utang kasi wala siyang utang eh. Ganun pa naman ang tao. Pag walang binabayaran wala lang. Parang walang purpose in life. No? Mas buti pa yung may hinuhulugan ako, meron ako na-invest. Kasi marami kasi hindi marunong mag-ipon Pero yun ang dapat matutunan natin sa mga langgam No? Saan po ba ako? Buti pa yung langgam Buti pa sumulat na yung langgam ng libro No? How to, paano mag-ipon ng pera? No? By ant. Kasi mga langgam marunong sila Marunong sila, sabi nga sa aklat ng Proverbs, diba? Look at the ants, you sluggard. Kapag tag-inat, ipon lang na ipon. Nasa ganun, pagdating ng taglamig, ng tag-ulan, may makakain sila, mayroon nakatabi. Suksok ng suksok para mayroong nadudukot. Marunong mag-ipon. Pero nowadays kasi, dahil ngayon na rin ang katuroan ng tao, no? Gastusin mo muna yung mga perang hindi naman sa'yo. Utangin mo. Tapos, saka mo na problemahin yung pagbabayad. Kasi that is the world today. Isa yun sa reason kung bakit naging grabe yung kalagayan ng 2008 ng worldwide crisis. Maraming tao nangungutang, ginagamit yung perang hindi naman sa kanila. At the same time, hindi pa nila kinikita yung perang ipambabayad nila sa inuutang nila. Hindi pa nag-e-exist at all yung perang ipambabayad. Kaya nang magkaroon ng bubble, pumutok yung bubble, ayan, worldwide crisis. Yun yung klase ng balon na kinalalagyan ng maraming tao ngayon. Ginagastos yung perang hindi pa nag-e-exist. Kaya nga, hindi ba sa West, kapag nawalan ng trabaho, iba nagpapakamatay Kasi lahat ng meron siya, yung Escalade niya, yung mansion niya, yung yate niya, lahat ng mga membership sa mga clubs, utang lahat yun, using money na hindi pa nag-e-exist. Kaya nang mawala ng trabaho, kulang na lang talaga magpakamatay. Now imagine again a life without debt. Isa lang yan, mga kapatid. Imagine a life of 100% freedom. Kasi ang utang po kasi para yung tanikala. Para yung posas. Especially kung yung naniningil talaga namang masugid. No? Parang masugid pa sa Bombay. No? Everyday talaga. Everyday piso. Matiyatyaga sila kaya ang yayaman Nung minsan nagbakasyon sa Pilipinas, nakita ko isang kotseng mga Bombay. No? Nagsimula lang sa ganun, naka motorsiklo. Piso-piso o 5 piso everyday. Yung alang 5-6. No? Yung alang 5-6. So imagine a life of 100% freedom. Yung bang, di huling bayad mo na. Pagkapot mo ng pera, na ma-receive mo ng resibo, fully paid, free at last! Yung paglabas mo ng bangko, no? Hindi lamang yung paglabas mo ng bahay ni Aling Maming, kasi pang huling bayad mo na yung inutang mo sa kanyang kalabaw, talagang iba yung pakiramdam, aking ka na talaga, 100% kalabaw. Aking ka na, ining. No? Imagine that life, that kind of life. Hindi lamang debt in money ang pinag-uusapan natin, paano na yung utang na loob? Yan ang hindi kailan naman nababayaran. Kasi maraming ang gusto nila mahawakan ka sa leeg. Walang masama. Kailangan marunong tayong lumingon sa ating pinanggalingan. Kung merong tumulong sa'yo, bilang tao, tumulong ka rin syempre doon sa taong yon. But not to the point that the person will enslave you. Of course, hindi tama na nilalagyan din natin ng tanikala ang bawat isa kasi natulungan kita, wala kang choice ngayon kundi tulungan ako. Pag meron ako sinabi, amen ka lang! No? Yun ang tunay na pagbabayad ng utang na loob. Masarap lumaya sa ganyan, mga kapatid. Masarap lumaya sa ganyan. Ngayon po, ang pamagat po ng mensahe sa araw na ito is about time, Jubilee.
the year of God's favor. Biblical po ang Jubilee. I know, sa pinanggalingan natin reliyon, nagkaroon sila niyan. But that is not the real kind of Jubilee na itinuturo sa Biblia. Pag-usapan natin ngayon yung Biblical Jubilee ngayon. Okay? Biblical Jubilee, then let's try to reflect on ourselves. What is the year of Jubilee na sinasabi sa Biblia? Kaya nga mayroong jubilation Mayroong panahon ng maging masaya, no? Maging masaya. What is the year of Jubilee? The Hebrew word Yobel stands for Keren Ha-Yobel, meaning the horn of a ram. Now, such a horn can be made into a trumpet. And thus, the word Yobel came to be used as a synonym of trumpet. At hindi mo basta-basta ginagamit yon. Alam natin kung kailan ginagamit ang trumpet sa Biblia. Kapag paparating yung hari, pag mayroong mga mahalagang taong dumating, kapag may kasalan, any form of celebration, high celebration, ginagamit yan. Yung tinatawag na trumpet. Ang tawag ay Yobel, and of course din nanggaling yung salita sa English niya, Jubilee. Jubilee. Makikita po natin sa Leviticus 25:9, a loud trumpet should proclaim liberty throughout the country on the 10th day of the 7th month, at yun po yung the Day of Atonement, after the lapse of 7 Sabbaths of years, equals 49 years. 49 years. So, ang ibig sabihin po, kailan nangyayari yung Year of Jubilee? According sa Old Testament. In this manner, every 50th year was to be announced as a Jubilee year. Every 50 years. So kung tutuusin, especially sa atin, once in a lifetime. At least nagbigay ang Panginoon ng Year of Jubilee. Once in a lifetime, maging ng mga panahon nila. Pero ano ba meron sa Year of Jubilee? Magtutunog lang ba sila ng trumpet using the horn of a ram? What will happen? Tingnan natin ngayon, ano mangyayari pagdating nung Year of Jubilee sa 50th year na pinag-uusapan natin. All real property should automatically revert to its original owner. Kung meron akong biniling lupa sa'yo, after 50 years sa Year of Jubilee, kailangan kong ibalik. Ang hirap, ano? 49 years kong hinulugan sa bangko yung lupa para mabayaran ka. Tapos, next year, ibibigay ko sa iyo, pabalik. And yet, that's it. Yan ang tinuro ng Panginoon. Sa ika-50th year, sa Year of Jubilee, isoli mo yung mga binili mo sa mga original owner. Hindi lamang yun. Sa Year of Jubilee, those who, nang dahil sa kahirapan, had sold themselves as slaves to their brothers, should regain their liberty. Nangyayari po nung araw yan. Sa sobrang hirap ng buhay, ibinebenta ang sarili, maging alipin na lamang mismo ng sariling kapamilya. And I believe nangyayari din ngayon sa atin yan, one way or the other. Kung meron po tayong mga kamag-anak na sobrang hirap at nagpakupkup sa atin, magtatrabaho para kahit paano may makain, wag naman natin aabusuin, mga kapatid. Kamag-anak pa rin natin yan. No? Kamag-anak. Kaya yung mga bata, they must understand that. Na maaaring si tita siya ang gumagawa lahat dito sa bahay, and yes, we are paying her sa kanyang mga services sa bahay, pero tita mo siya, Huwag mo siyang tatratuhin iba, no? So isa 'yan. Mareregay nila yung freedom from slavery. Hindi lamang 'yon. Ano ba ang purpose? Pag-uusapan pa natin mamaya yung iba't ibang aspeto ng Year of Jubilee. That started the economy all over again. Magre-reset, reboot, and prevented continual amassing and passing on and squeezing out everybody. And so every 50th year, everything went back to the original owner. Meron pong purpose ang Lord kung bakit niya ginawa yan. At definitely, ang unang naging step ng Panginoon, look at the heart of man. Look at the heart of man. So why, Lord? Na after 50 years, isusuli ko lahat? Yung mga taong ito na mga slaves, let's say, nasa panahon tayo ng Israel by that time, palalayain. Lord, why? God had designed that you wouldn't pay too much time, wouldn't pay too much talent, wouldn't pay too much treasure for something if you had to give it back in a few years.
Hindi mo uubusin ang lakas mo at panahon sa isang bagay na alam mo naman, hindi mapapasayo habang buhay. Because that will be a big waste. Ipinapakita ng Panginoon, everything on this planet is temporary. Don't treat it as eternal. Don't treat it as forever yours. Yun po ang dahilan. Ang isa sa maraming dahilan. And you know why? Kasi yun mismo ang ginagawa ng mga Israelita by that time. The year of Jubilee was designed to free all men from the yoke of slavery. Maraming tao naman umaabuso kung mahirap yung kapwa-tao. And I believe here, even in this country, marami sa ating dumaranas ng ganyan. Marami, fair ang company. Marami dito, fair ang pagpapasahod. But huwag tayong magbulag-bulagan. Mas marami po yung unfair ang treatment. Mas marami yung napakababa ng sahod compare sa trabaho ang ginagawa nila. Even nowadays po nangyayari yan, even here in this country. At maging noong unang panahon sa Israel. Maraming under the yoke of slavery. Ngayon po yung slavery pinag-uusapan natin, not just slavery as in literal slavery, physical slavery. Because there are lots and lots of far more worse slavery. Slavery from what? Bukod sa in-enslave ka ng kapwa mo tao, what kind of slavery pa ang pinag-uusapan natin? Of course, slavery from greed, slavery from materialism, and slavery from all kinds of bondage. Lahat po ng klaseng slavery, pinag-uusapan natin dito. Even as now, maaring merong something that is enslaving us, that are enslaving us. Because sila nung araw, ganyan po ang nangyari. They are enslaved of other people. They are also enslaved of themselves. Pag-usapan pa natin yung slavery na kagagawan ng evil spirits. So there are lots of slavery na pinag-uusapan natin dito. At yun po ang design ng Panginoon sa Year of Jubilee. Ito po, sino ang hindi papayag? Tayo, hindi ba tayo papayag? Okay, payag ba? Payag? After, talagang 50 years no? Hayaan mo, after 50 years, huwag ka na magbayad. Matagal naman Matagal naman, 50 years naman pala Parang condo no? May mga condo ganun May mga building sa Makati, after 90 years or 99 years, isosoli sa, yung lupa, yung building, iiwan na lang. Iniisip ko yun maaaring biblical din yung ginagawa lang nowadays para at the same time gain pa rin sa mga may-ari, sa mga mayayaman, no? Kasi even them, yung meron sila kasi kinuha rin nila sa iba yun So maganda siguro pag sinoli ko sa may-ari, sa pinagbilan ko tong bagay nito, siya rin naman isoli niya sa talagang may-ari din. It will go back to its roots. But you know what? Nowadays especially, hindi ganun kadali Ilang salin lahi ng pamilya ko kaya ako nakuha itong buong lugar na ito, tapos after 50 years isosoli ko lahat. Simpleng bagay nga lang, hirap ng tao magsoli Yung ba habang kumakain ka, hindi ko na alala, binili ko to Right? Saan nang galing to? Hindi ko alam to kung saan hindi ko binili to, wala akong maalala na binili ko ito. And yet it's here. Ito pa, hindi ka man binili to no? Ikaw pa ngayon na nagtataka. Paano napunta sa bahay ko to, hindi ka man binili to, ini-enjoy ko or what? Ngayon tanong, meron ka bang meron kang guts, will to return yung mga bagay na hindi sa'yo, and yet ini-enjoy mo naman. Yan yung bagay ng tao hirap na hirap. No? Lalo na pagdating sa pera. Halos manikluhod sa'yo sa pangungutang. Siyempre, mapagmahal ka naman. Kapatid, pag lumuhod, hindi ako Diyos. Tao lang ako katulad mo. Ito, after few weeks, after few months, yung nagpautang naman, ang nanilikluhod na para bayaran siya. Maraming tao na testing po ang ugali, ang attitude, ang character when it comes to money. That is true. 100% true. Because the love of money is a root of all kinds of evil.
One of the root of all kinds of evil, ang pera kung mali ang iyong handling. Ang utang pa naman hindi nakakalimutan. Hindi nasa deathbed ka na, di ba? Alam nung ako muna may utang ka dun sa kapit kay Aling Maming. Apo, lumapit ka dito. Ano po yan? Akala mo naman, di ba? Akala mo naman magko-confess na siya. Pumunta kay Aling Maming, humingi ng tawad sa utang ko sa kanyang kambing or what. No? Yung pala, lumayo ka sa matandang niya. Walang gagawin niya, kundi paalala yung utang ko sa kanya. Walang puso. Yung panginutangan ng walang puso kasi naniningil. Alam niyo mga kapatid, I am waking you up. Kung meron kayong inutang, magbayad kayo. Una, alam ng Diyos. Tapos you're praying for something, for financial blessing from the Lord. Alam niyo, sasabihin ng Lord, magbayad ka muna sa utang mo. No? Magbayad ka muna sa utang mo. Lord, kaya nga po ko humihingi ng financial blessing para mabayaran ko siya. Ganun, nagmamarunong ka pa. No? You cannot mock me. I know. No? You cannot mock me. Ay mga kapatid, kung gusto nating umalagwa sa buhay, no? Kasi meron tinatawag na failure to launch na tinatawag. Hindi ka maka-launch, no, kumbaga sa rocket. Hindi ka makalipad-lipad. You know why? Isa, hindi ka marunong magbayad ng utang mo kasi. Gusto mo maka-launch ka talagang lumipad ka ng tagumpay sa buhay, bayaran mo lahat ng utang mo. Or else you will not be free ever. Hanggat nabubuhay ka sa planetang ito, God knows. And don't assume, hindi, siguro pinatawad na ako nun. Saka ano ba naman yung 1,000 inutang ko sa kanya 50 years ago, magkano na lang ngayon yun? Yun nga ang point eh. Kung yung 1,000 noon, ngayon para sa'yo 5 na lang, ba't hindi mo pa rin mabayaran? Sinasabi pa lang bumaba na yung yung kanyang value or what? Lalo nang mas madali na bayaran, right? So I'm telling you now, all of us, kung meron kayong utang na pinagtataguan, don't. Kung sakali man may pinagtataguan kayong utang at for some reason, lagi kang kapos sa pera, alam nyo na ngayon ng dahilan. Hindi po yan matatapalan ng prayer. Hindi po yan matatapalan ng mga flowery words sa Diyos. Panginoon, pagpalain mo po ako financially. Magbayad ka sa utang mo. I know it's there. I know it's there. And we know it's there. No? It's there. And you know what? Ito magagaling ng mga Israelita na ito. The Israelites violated those Sabbath years. Hindi nila pinakinggan ang proyekto ng Panginoon. At the same time, yung pong mismong Jubilee, then they don't care at all. They violated those Sabbath years. They continued grasping materialism. Napakaganda ng dahilan ng Diyos kung bakit niya binigay yung bagay na yan. For the freedom of all. Not just for few, but for all. But they don't like. Kumbaga sinasabi ng mga Israelita sa Panginoon, Lord, maraming salamat sa freedom, but I don't like it at all. Simple lang naman, di ba? Ano yung mga bagay na hindi na sinunod, kasama po dun sa batas o sa inutos ng Panginoon patungkol sa Jubilee? Una, they didn't let the land rest. Inoverwork nila yung lupa. Nag-utos ang Panginoon, merong panahon na dapat itigil mong paggamit sa lupa. Let it rest. Imagine lupa, pinagpapahinga ng Panginoon, mga kapatid. Di ba ngayon naman sa mga magsasaka, merong panahon na pinagpapahinga ang lupa? Dapat kasi, totoo yun. Ang Israel, they don't care at all. Hindi ba't ako titigil? Sayang din yun, isang taon kung hindi gagamitin, magtatanim itong lupang ito. Sayang isang taong kita. No? And you know what? Nung sabihin ng Panginoon na let the land rest, siyempre may crops pa rin, merong tutubo dyan. No? Ang point ng Panginoon doon, hindi na kayo aasa sa bunga ng lupa, but I will personally bless you. Ako ang bubuhay sa inyo for 1 year. You know what? They don't like. Hindi, masigurado to. Magtanim tayo, walang pahinga. Sige, dire-diretso, walang pahinga. No? They didn't let the land rest. Mga suwail, itong mga taong ito. Hindi lamang yon. They didn't free the servants. Ba't ko palalayain yan? Sino na maglalaba? Ang hirap maglaba, pupunta pa sa ilog. Tapos hambalusin mo yung, mahirap yun Yung mga nasanay na merong maid sa bahay.
Ako, kailan lang naalala ko, nasabi ko kay Mrs., sabi ko, imagine, biglang wala na, for 1 year mahigit na or what, ngayon ko lang naisip, nag-survive kayo nang walang maid, nang walang kasama sa bahay. Kasi noon talaga, nung maraming bata, nung maliliit yung mga bata, kailangan talaga. Pero nung lumaki na, anyway, nag-ano rin ako, dapat matuto ng kumilos yung mga bata sa bahay. Bigla ko naisip, tagal na palang wala nang kasama sa bahay nila Joy. Nagkagawa na nila, kumbaga. No? Kasi sarili mo na nga lang asikasuhin mo hindi mo pa magawa. Sariling anak mo na nga lang or what Unless siguro anak mo 20. Kailangan mo talaga ng kasama doon at nagtatrabaho si lalaki or what. Pero kung hindi naman ilang piraso, no? Pero sila ayaw, nasanay na, no? Ang kati ng likod ko, may tagakamot sa likod. No? Yung lahat na lang, even the menial things, iaasa sa ibang tao. So they themselves, wala. Diba? Yung gusto lang ang gustong gawin. So they didn't free the servants. At of course, they did not give back the properties. Kinamkam nila yung mga lupang pinalaya na ng Panginoon. Kasi decree ng Lord yun Hindi yun naman yung request Israelites, maybe, mumkin, wala siyang ganong request. Hindi sinabing ganon. No, magkaroon kayo in 50 years pagdating ng 50th year, magkaroon ng jubilee. But it's up to you, kung gagawin ninyo. Walang ganung sinabi ang Lord. It was a decree. And you know what? They don't care. They don't care. So, ano ginawa ng Panginoon? Ang Panginoon ba umiyak na lang, tumalikod at nag-iiyak? Of course not. So, God sent them into captivity for 70 years. And they were a year in captivity for every one of those years they violated. Vengeance is mine, saith the Lord. Yan po lagi ang kahinatnan ng mga taong suwail. Hindi sumusunod sa express command ng Diyos. Mga kahirapan sa buhay, bandages, at masahol pa. So sinimulan po kanina sa napakaliit but very timely at natural lamang na laging kalagyan ng tao. If you are financially may utang, pay. Magkano man yan. Huwag tayong maging expert sa pagtakbo sa utang. Marami kang pwede maging expert. Expert sa pagbabayad, okay lang yun. Pero expert sa pagtakbo sa utang, no, it's not a Christian way of life. Tapos mariringgan mo, magpaparagod ka na pala, gastusin yung credit card mo. Pag uwi mo, hindi ka na mahahabol. Bakit wala ba ang Diyos? Para bang walang Diyos na nag-e-exist at akala mo, pagdating mo sa Pilipinas, nang gastusin mo lahat yung nasa credit card, hindi na alam ng Diyos yung nangyari dito. Or pagdating sa Pilipinas, nalimutan na rin ng Diyos yung ginawa mo. Maaaring hindi ka mahahabol ng tao, pero makakatakbo ka pa mula sa Diyos. Nung araw kasi nakakarinig ako ng ganyan, mga palinghadong mga ba tawag dito? Mga payo. Ito nga palang payo ko sa'yo, patungkol sa bagay na yan. Mukhang anghel pa Tapos ganun na ituturo sa'yo. Bago ka mag-for good, gastusin mo lahat yung laman ng credit card mo. Kasi pag uwi mo naman, hindi ka na mahahabol. Taong to, mukhang anghel, pero hindi naman. Yung lumalabas sa big, hindi. We're not like that. Kung maririnig ko po yun sa mga unbelievers, hindi ako magtataka. Pero kung kapwa ako Kristiyano, mariringgan ko niyang ganyan, kapatid, kilabutan ka, baka bigla ka maging haliging asin sa harapan ko. Pasalamat tayo, wala na nagiging haliging asin ngayon, kundi siguro iilan na lang tayo dito ngayon. No, lahat tayo may sakit sa bato kasi puro asin na Sabi nga kanina, no turning back sa Lord, di ba? Pero expert ang tao sa turning back sa utang niya sa kapwa-tao. Hindi ka makakaligtas. No, hindi po. Hindi. One way or the other, your sin will visit you one day. Andyan lang siya, kakalikalabit. May utang ka, hoy. No? Hoy, bumibili ka ng bagong gadget. May utang ka, hoy. Ang yabang mo kung maglibre ka, may utang ka, hoy. Hindi mo makakalimutan yan. Kung minsan kumain ka na bilaukan ka, simply because naalala mo may utang pala ako, hindi man lang ako nagbabayad, hindi po tayo makakaligtas sa batas ng langit. Sabi nila dito, hindi okay lang wala namang nakukulong sa utang Kasi makakarinig ka pa ng ganun, sabi, pambihira naman. Parang si Satanas ang nagsasalita.
Wala namang sungay or what. Parang si Satanas ang nagsasalita. Pwes merong Diyos na hukom na magpaparusa sa mga ganyang klase ng mga tao. So hindi po yung Christian way of life. Living, hindi po. So kung sa ngayon po, hirap na hirap yung kumita ng pera, ang sisipag nyo naman, baka may utang ka, kapatid. At tinatakbuhan mo lang ng tinatakbuhan. You cannot run away. You cannot. Justice will always come. Justice will always come. So because of man's greed, nakita natin dyan sa ginawa ng mga Israelita, number 1, hindi na sinunod yung express command ng Lord patungkol sa Jubilee, hindi na sinunod, hindi pinansin. And because of that, number 1, poverty exponentially increased. Habang ang tao po nagiging greedy, mas lalong humihirap. Mas lalong humihirap. Kung hindi man siya, mas maraming naghihirap because of him or because of her. Di ba meron nga yung tinatawag na the 1%? Yung mga super rich katulad ni Bill Gates saka yung mga karancho niya, they are the 1%. Pag pinagsama-sama raw yun, si Bill Gates nga raw mas mayaman pa sa bansa ng Chile. Mas mayaman siya sa bansa ng Chile. Pwede niyang bilhin ng Chile sa sobrang yaman niya. Pag pinagsama-sama mo yung yaman ng 1%, the 1%, no? They own the planet. They own the planet. But of course we know that's a wishful thinking because no one owns the planet but God. Kanino ba binigay ng Panginoon ng lupa? Of course to us. Sa kanyang mga anak. Yan po mga yan, nakikigamit lang. At yun ang kinakalimutan nila. The earth is the Lord's and everything in it. And the meek shall inherit the earth. Tayo po ang tagapagmana ng planeta, ng physical universe na ginagalawan natin. And those unbelievers, na sa kabila ng yaman nila, hindi marunong lumingon sa Diyos, nakikigamit lang sila. No, nakikigamit lang sila. Hindi lamang yon. Because of that, sa ginawa ng Israel na hindi pagsunod sa sinabi ng Panginoon, many more were held captive. Mas dumami ang slaves. Mas dumami ang slaves. Gumawa na ang Panginoon ng paraan to free the slaves. Ayaw nila, so mas dumami pa ngayon ang mga slaves. Until nowadays. Ang kaibahan ngayon yung mga slaves po ng tao, matatalino. Guro sa eskwelahan. Iiba, ano na sila? Principal. Pupunta ng Hong Kong. Ano sila doon? Maid. Kaya nga ngayon, kung gusto nilang pag naghahanap sila ng maid, dapat tapos ng college. May doctorate. Kung wala kang doctorate, sorry na lang, hindi ka pwedeng maging maid sa bahay namin. Tumaas na ang antas ng kalidad ng mga maids nowadays. You know why? Nang sa ganon, kapag wala kang ginagawa, i-tutor mo yung anak ko. Switik sa maraming paraan ng tao, mga kapatid. But we must be wise. No? At ipaglaban yung dapat nating ipaglaban. Number 3, because of that, spiritual blindness flourished. Mas dumami yung bulag sa katotohanan. Maging yung mga biktima, bulag na rin. Because of the system. Hindi sila makaalagwa, hindi sila makalabas. Because it is the system itself. Yun yung tinatawag na worldly system. At pinapalaya tayo ng Lord doon. At number 4, of course, oppression became more rampant. Mas dumami yung nangaapi, mas dumami yung inaapi. At number 5, because of that, hopelessness abounds. Hopelessness abounds. Marami ngayon namumuhay ng walang pag-asa. Kaya nga pag tinanong mo sila, ano po bang purpose ninyo? Sa tingin ninyo, bakit kayo minarapat ng Lord na mag-exist? Kumain, matulog, no? Mag-anak, tapos mamatay. Ganun lang. Wala nang iba pa. Yun lang ang purpose nila. Minsan tanongin niyo yung mga, wag naman kaya sabihin nila, ano nang klaseng tanong yan. But you know, kung kilala mo naman yung tao, tanongin mo siya, sa tingin mo, anong purpose mo in life? No? Eh di mag-higpit ng ng tornilyo, ano ba naman ginagawa ko dito? You know? Ibang napaka short-sighted ba ng mga pananaw? At of course, because of that, darkness rules the hearts of men.
Kung babasahin po niyo ang Biblia, walang ginawa ang Diyos kundi gawa ng paraan na wag dire-diretsong bumulusok ang tao pababa. Ginagawa niya lahat. Ang tao ayaw. No. Ayaw nila. So that's why the planet now is the planet now. That's why yung ginagalawan nating mundo ngayon ganito. Sabi nga nila, we didn't start the fire. Maraming nauna sa atin and because of them, we are like this. So, now you have a chance to change it, right? Maring hindi nga ikaw nag-start ng fire, pero now that you're aware of it, then stop the fire. Maging kasama tayo ng Panginoon to stop it. Kasi hindi ba, kadalasan, majority pa rin ng mga tao ngayon, believers or unbelievers alike, still, they enjoy the system. They enjoy the system. Noong mga panahon na yun, hanggang aklat po ng Malakay, napakadilim ng mundo. Isabay pa natin yung paglabas isa-isa ng mga false religions. For your info po, nauna ang Buddhism, lalo na ang Hinduism, ang Zoroastrianism, ang Confucianism, bago ang Christianity. Bago pinanganak ang Panginoon in the flesh, nauna sila lahat. Doon sila natawag na 300 or 400 silent years, which is not really silent at all. Dahil history in the making yung 400 years na yon. After kasi ng Malakay, 400 years na nahimik ang Diyos. He let things happen, sang-ayon na rin sa kanyang mga plano. And those things in those 400 years na nanahimik ang Diyos, darkness prevails. Yun din yung mga panahon nila Alexander the Great, panahon ng nila Plato, nila Aristotle, nila Pythagoras, no, yung talino, katalanuhan ng tao, nag-flourish sa mga panahon na yon. Until dumating yung aklat ng Matthew, Mark, Luke, and John. The world was so dark, kung meron mang liwanag, fake na liwanag. So according sa Isaiah, no? Sa Isaiah 9 to sa John 1 to 5, sabi diyan, the people who walk in darkness have seen a great light. Those who dwelt in a land of deep darkness, on them has light shone. No wonder kaya gabi minarapat ng Panginoon na lumabas yung panganak siya, parang yung star na doon, kitang-kita ng lahat eh. Talagang kitang-kita mo yung liwanag, di ba? Napaka-grandioso na eksena. Hindi lamang yun siya dyan, napakaganda, tingnan niyo unti-unti natin ang pagbabasa nitong 1 to 5. Napakalalim or napaka-glorifying. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And we know who's the Word, right? Jesus Christ. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. Wala mag-e-exist kung hindi dahil kay Jesus Christ. In Him was life, and the life was the light of man. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. It was the proper time. Nung ipinanganak ang Panginoon 2,000 years ago, that is the fullness of time. Ang Panginoon po kasi, well-laid plan lahat. Well-laid plan, step by step. Pag sinabi niya, ang step 2 ganito, sakto yun, step 2 yun ang gagawin niya. Sa panahon ito, hindi sa panahon ninyo, kundi sa panahon ko, mangyari ito. In the fullness of time. So in the fullness of time, sa kadiliman, nang dahil sa hindi pagsunod ng mga Israelita sa Panginoon, or hindi pagsunod ng tao sa kagustuhan ng Diyos, it was so dark. So eksaktong-eksakto po ang pagdating ng ating Panginoon. Hindi lamang because of evil, hindi lamang because of unbelief, kundi maging yung klase ng isip, philosophy meron ng tao, is totally anti-God. Buddhism is anti-Christ. Hinduism is anti-Christ. Confucianism, anti-Christ. Mithraism, lahat ng religion, even philosophy itself. Maraming sinasabi ang philosophy na nagmula kay Plato, Aristotle, Pythagoras, talaga namang napaka-anti-God. Then comes the Lord. Because it is the fullness of time. No? Kumbaga, puno na ang salop. Kinakailangan ko nang dumating at, kalusin? Kalusin! Yung mga bagay na ito na ginagawa ng mga tao. So dumating yung time ngayon, pinanganak ang Panginoon, lumaki siya, nangyari yung mga dapat mangyari. Then one day, lumapit siya kay John the Baptist because it's time. 30 years old. For your info, bakit 30 years old? Lord, hindi ba pwedeng 21 ka nang magsimula sa ministry? Hindi kaya 25? Para yun, no? Machong-macho ka pa rin, ang lakas-lakas mo or what? No, 30. Alam niyo kung bakit?
Kasi ang priesthood, nagsisimula sa 30 pataas. Because he is the priest, the high priest of God. That's why 30 years old siya na magsimula. Yun po kasi ang limit. Kapag 30 anyos pataas ka na, then you can enter the priesthood. Kaya po 30 anyos ang Panginoon nang pumasok siya sa ministry. Walang magic sa number 30. Wala. Walang magic sa number 7. Wala. Walang magic sa 13 or sa 12. Wala. Basta pinili lang ng Diyos yun, that's it. Okay? Pinili lang niya. So, ito ngayon ng Lord. After nung temptation sa kanya ng kalaban sa ilang, di ba, matagumpay ang Panginoon, nalagpasan niya yon. Then, bumalik siya ngayon sa city, pinasa natin kanina, at nagpakita na siya ng powers, ng miracles sa mga tao. Then, it's about time pumasok siya ngayon doon sa tinatawag na pagbabasa, scripture reading. Kaya po, madalas ko sinasabi sa mga leaders, sa mga presiders, or sa inyo, yung pong scripture reading, hindi yung basta-basta na ministry. Always remember, Jesus Christ was a scripture reader. May power ang pagbabasa ng scripture. May energy, may strength, no? May authority ang pagbabasa ng scripture, kapatid. Because that was the way Jesus did it for us. Ulitin ko po, kung sino man sa inyo ang itatalagang magbasa ng scripture, be spiritual. Be full of power, energy from the Lord. Be authoritative. No? Hindi po basta-basta ang scripture reading because the Lord Jesus Christ read the scripture Himself. Ang sabi ng Lord, nung pumasok siya sa sinagoga, gaya ng lagi niyang ginagawa, according na binasa natin, then, sabi ng Panginoon, binuksan niya, no, nakabukas yung kay Isaiah, the Spirit of the Lord is upon me because He anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovery of sight to the blind, to set free those who are oppressed, to proclaim the favorable year of the Lord. The favorable year of the Lord, the year of freedom, the year of jubilation. It's about time ni-revive ng Panginoon yung year of jubilee na tinaglikdan, iwinaksi ng mga tao nung araw. Yung year of freedom na hindi nila tinanggap, then comes the Lord. Ibibigay niya, sisimulan niya, the year of freedom, once and for all. The favorable year of the Lord. It was a year of favor na sa lahat ng klase ng favor, inayawan ng tao. But this time around, God Himself in the flesh, dala niya yung favor na yan at i-offer niya ngayon, no, sa kanyang ministry. So ano ginawa ng Panginoon? Kung susumahin natin ang kanyang mga sinabi sa Matthew, Mark, Luke, John, ano ginawa ng Panginoon? Sang-ayon na rin sa binasa niyang scripture. Sa buong tenure ng kanyang ministry, more than 3 years na ministry sa lupa, ano ang ginawa ng Lord? Ano yung kanyang pinoclaim? Ano yung kanyang ginawa? Ano ang naging bunga ng kanyang ministry? Of course, sang-ayon sa year of Jubilee, sang-ayon sa year of favor of the Lord, Jesus gave man what man cannot give to himself, and that is freedom. Merong mga taong naging slave dahil kahit ayaw nila. Marami naman, they want to be slave at all because it feels good. Maraming slave, pinilit maging slave. Pero po, mas maraming slave because they enjoy being enslaved. At yun ang ginawa ng Israelita at ginagawa ng maraming tao, especially ng panahon ng Panginoon. So ano ang ginawa ng Lord? Ano yung binigay niya na hindi kayang ibigay ng tao sa kanyang sarili? Una, freedom from poverty. Sino ba yung mga unang grupo ng tao na pinunta ng Panginoon? The poor. First, those who were materially poor. Secondarily, yung mga spiritually poor. Freedom from poverty, materially or spiritually. That's why. Kaya nga sabi ng Panginoon, I give you life and have it, abundantly. Buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi mo makakalculate yan sa abacus. Hindi mo makakalculate ang pagpapala ng Panginoon, mga kapatid. No one can. No, wala. Ganon ka grandioso ang Diyos pagdating sa blessings. Hindi lamang yon. Freedom from captivity. Spiritual or material man, physical, kasama lahat dyan. Maraming held captive ng wrong belief. Wrong, ano yung sabi sa prayer kanina?
ni Ate Lorraine, wrong priorities. Freedom from wrong priorities in life. At maraming tao ganyan. Kaya nga, lagi natin narinig yung walang time. Kaya sumama ka sa pagsamba sa plano, wala kang time eh. Sabi mo, Diyos ang pinag-uusapan ha. Hindi naman sinabing, punta tayo doon, maglinis tayo sa faith house or what. Hindi naman yun ang pinag-uusapan eh. Halika, pumunta tayo sa gawain para pagpalay tayo ng Panginoon. Wala akong time eh. Imagine that, yung mga ganong klase ng mga sagot. Kung baka may favor ka nang pupuntahan, yung favor ayaw mo. And you know what? It's really, really funny because they do not understand at all. Kung ano nangyayari sa tuwing tayo pumupunta sa harapan, sa paanan ng Diyos. We are being blessed abundantly. And you don't like? You don't like? Alam niyo mga kapatid, walang masamang maging masipag. Pero let me tell you this, hindi po lahat ng masipag nagiging wealthy. Alam niyo kung paano na yung mga masipag maging wealthy rin naman? Be godly. Iba yung masipag ka na, maka-Diyos ka pa. Kasi marami masipag eh. Wala akong question doon masipag. Yung gabi ginagawang araw, yung araw ginagawang gabi. Tagaktakang pawis para kumita ng pera. Eh hindi ka godly eh. Hanggang dyan ka lang. Magpakasipag po tayo and be godly, then we will have it. Yung abundant life na ino-offer ng Lord. So kung masipag po kayo, maganda yan. Pero mas magiging maganda pa kung magiging godly tayo. Serve the Lord. Have a godly living. Dumalo sa mga dapat na duluhan. Alam niyo, pag tinatalikdan natin ang gawain ng Panginoon, tinatalikuran mo ang sarili mo. Hindi naman magiging kawawa ang Diyos eh. Habang iniitsapwera mo ang Diyos, ikaw ang magiging kawawa. Mauubos man ang lakas mo sa pagtatrabaho, kung nineneglect mo ang Diyos, you will be like that for the rest of your life. At huwag mong sisisihin ang Diyos. God did everything for us, for you, and for you. It is us neglecting the very, very basic thing na kailangan natin gawin sa paanan ng Panginoon. Hindi lamang yun, siyempre, spiritual blindness. Maraming tao hindi nakikita yung mga bagay na spiritual because they are spiritually blind. At sino raw ang bumubulog sa tao? The prince of this world, and that is Satan and his demons. Kasama yan sa freedom na ibinigay, ino-offer, binigay sa atin ng ating Panginoon. Freedom from oppression. Oppression mula sa tao, oppression mula sa ating nakaraan. No, marami kasi namumuhay sa nakaraan eh, ayaw umalago, ayaw pang kumawala sa nakaraan. Huwag tayong mamuhay sa nakaraan mga kapatid. Wala tayong patutunguhan. Kapag tayo namuhay sa ating nakaraan, there will be no future for you. It's always your past. You're living at the past. You have no present. Yung present mo, past pa rin. Wala kang future. Di ba napag-uusapan natin pag prayer meeting? No? Ang Diyos patawad na patawad sa'yo, ikaw hindi mo mapatawad ang sarili mo. Wala kang mararating kung ganon. Yung bang pinapalaya ka na ng Panginoon, wala kang ginawa kundi ilak na ilak yung kadena. Pinalaya ka ng Panginoon, nilak mo yung kadena. Pinalaya ka na pa, nilak mo na naman yung kadena. Ganun po ang ginagawa ng mga taong namumuhay sa nakaraan. Huwag tayong mamuhay sa nakaraan. Sinabi na ni Pablo yan, mamuhay tayo sa anuman meron ngayon na binigay ng Panginoon. And of course, focus on the bright, very good future na inilaan ng Panginoon para sa atin. Okay? There's still more to come for us. Mga kapatid, kung kulang na lang, gumawa tayo ng logbook eh. Okay, 10 years ago, ganito ako. Character ko, attitude ko, ganito ako. Ang aking material possessions, ito. 20 years ago ngayon, i-assess mo. Magkaroon tayo ng assessment. Ano ngayon ang character ko, ang attitude ko after 20 years sa paanan ng Panginoon? Hindi lamang yon. What about my material blessings from Him? Saan na ako nakarating? Ina-assess lahat yan. Ina-assess lahat yan. Kung sa tingin mo parang hindi kaya umusad for 5 years, 10 years, 20 years, kapatid, there's a problem. Huwag mo nang i-deny. May problema, kapatid. No, meron. Ang buhay po kasi umuusad. Ang planeta nga umiikot eh. Umiikot, di ba? Kung nandito siya ngayon, bukas nandito na. Hindi lang yon. Yung Earth na umiikot sa kanyang axis, umiikot pa siya. Kasama yung ibang planeta around the sun.
Hindi lamang yun. Yung sun, yung mga planets, umiikot din naman sa Milky Way. Hindi lamang yun. Yung Milky Way, umiikot din naman around the universe. Tapos ikaw, nakasteady ka lang. May problema, kapatid. May problema. Meron. Kapag wala kang narating, samantalang lahat may narating na, merong problema, kapatid. Yes. For me, ang number one problem mo, spiritual. You lack faith, trust, and servitude to the Lord. Kasi problema mo, karakter mo, attitude. Everything is bad. Everyone is bad except for me. May problema ka, kapatid. No, that's not the way the world should be. And of course, nagbigay ang Panginoon ng freedom from hopelessness. Alam niyo, ang hope, ang tendency kasi ng hope, i-elevate ka niya eh. Yun ang hope. Merong elevation na tinatawag. Kung ganito nga ngayon, you're hoping na later on ganito ka. Later on, you're hoping you will be like that. Now, if you're telling me you're hopeful, tapos kung ganito ka ngayon, after 20 years, ganyan ka pa rin, where's the hope in that? Merong elevation po ang hope. Kaya nga we are being changed from glory to another degree of glory. Pataas ng pataas yan. Kaakibat ng sinabi ko na meron dapat pinupuntahan tayo. At yung pinupuntahan natin, elevate ng elevate, elevate ng elevate. Spiritual man or materially, magkakasama yan. Kung hindi po ganun na nangyayari, wake up. Wake up. Maaaring hindi mo talaga in-embrace yung freedom, yung year of jubilee na in-offer sa iyo ng Panginoon. Maaari. And of course, freedom from darkness. Sa gawa mismo ng kalaban here on this planet. And we know it already, nagapi na ng Panginoon ang kalaban. Desperate measures na lang pong ginagawa ni Satan ng mga demons against the children ng ating Panginoon. Huwag na lang tayong kakagat sa desperate measures nila. Huwag tayong papa-apekto. Apektuhan natin sila, not the other way around. Pinag-aaralan natin yan kapag prayer meeting, sa mga Bible studies every Friday. Tayo na dapat na merong epekto sa gawa ng kadiliman, not the other way around. Because we have the authority na nanggaling sa ating Panginoon. Submit yourselves to God, resist the devil, and he shall flee away from you. Lumayas ka sa Satanas. Hindi lalayas yun kung gano'n. Wala ka man ka-power, authority. No? Huwag ka nga manggagaya dyan. No? Lolokohin ka pa ng kalaban eh. Ginagaya mo sila eh, matataas ang spiritual nun. Ikaw, wala ka namang submission sa Lord. Tapos sasabihin mo sa akin yung sinasabi nila. Pagtatawanan lang tayo ng kalaban, mga kapatid. Nakita na natin sa aklat ng aksyon. Marunong silang tumawa. No? Pinapahiya nila yung mga mapagkunwari. No? Pinapahiya nila. Ngayon pa panghuli, itong ating verse to declare. Always remember, if the Son sets you free, you will be free indeed. And we are. We are free, mga kapatid. Nangyari na sa atin yan. Pinalaya na tayo ng Panginoon nung pumasok siya sa ating buhay. We are free. Malaya po tayo, mga kapatid. So huwag tayo mamuhay as a bondage, as a slave, under the yoke of slavery ng kamunduhan. We are free. No? Isa pamuhay natin pagiging malaya doon sa kalayaang binigay ng ating Panginoon. Malaya ka na sa kalungkutan, kapatid. Yes, yun ba walang problema? Pero yung mamuhay kang malungkot ka, nagkasali yung Krishna, lungkot pa rin. Hindi lang yun, sinagot na nga ng girlfriend niya, malungkot pa rin eh. Ano ba itong taong to? Maging masaya, ipakita mo. Di ba yung pagpapala ng Panginoon? Kanina nga, pag-aralan natin, a simple smile. No, a simple smile. Minsan nga, hindi ka pa nanliligaw eh. Ngitian mo pa lang na ganyan eh. At nag-smile back naman siya. Tapos mayroong kinang na ganun yung postizo. Ayos na, di ba? O, okay na kayo. O, smile pa lang yun. Hindi ka pa nanlilibre ng Jollibee or what? Oh, di ba? Smile. No? Yung freedom, in a smile may papakita mo rin. No? In a smile. Ngayon po magkakaroon tayo ng declaration bago ako mag-closing sa prayer. At isisigaw po natin ito. No, i-declare natin sa harap ng ating Panginoon. Sabay-sabay po ha. Freedom from poverty. Freedom from captivity. Freedom from spiritual blindness. Freedom from oppression. Freedom from hopelessness.
and freedom from darkness. Ibinigay na po sa atin ng Panginoon yan. Amen. Amen. Tayo latayin mo ko, tayo manalangin. Lord, thank you very much. Sinolidify ninyo, Panginoon, yung katotohanan na we are free indeed. Maraming salamat, Lord, na now, sa itinuro mo sa amin through this message, mamumuhay kami bilang taong malaya. Malaya, Panginoon, sa lahat ng gawa ng kamunduhan. Malaya sa gawa ng kadiliman, Panginoon. At Panginoon, ang hinihiling po namin, through this wisdom, through this knowledge, yung buhay po namin unti-unti, ma-align. Ma-align unti-unti sa inyong kuturuan. Upang makita ng mundo, Lord, na indeed we are the chosen generation, the royal priesthood, a holy nation, your own special people. Kaya maraming salamat, Lord, sa inyong mensahe. Pinupuri ka namin at dinadakila. Ama, ito pong aming samantalangin in Jesus' name, sa paggabay po ng Santong Espiritu. Amen and amen.